of the nation. Hulikam sa Minglanilla, Cebu ang pagsalpok ng motorsiklo sa isang papalikong truck. Dead on arrival sa ospital ang rider na matindi ang tama sa ulo. Nagpapagaling na ang angkas nito. Hawak na ng pulisya ang truck driver. Hindi pa malinaw kung ihahabla siya ng pamilya ng biktima. Niyanig ng magnitude 4.8 na lindol ang Iloilo ngayong gabi. Naitala ang sentro ng lindol sa baybay ng Gimbal, Iloilo. Nahulikam ang malakas sa pag-uga. Pasado alas 6 ng gabi, agad nagsilabasan ang mga tao sa Iloilo Terminal Market. Ayon sa PHIVOLCS, tectonic earthquake ang nangyari na naramdaman hanggang sa mga karatig na Guimaras, Antique, Capiz at Aklan hanggang sa Negros Island. Wala nang inaasahang aftershocks. Idineklara ng House Committee on Justice sa sufficient inform ang ikatlo at ikaapat na reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inihain ay katlong reklamo ng mga pari, madre at grupo ng mga abogado at inendorso ni ML Party List Representative Leila de Lima. Isang attorney, Nathaniel G. Cabrera naman, ang naghain na ikaapat na reklamo at inendorso ni House Committee on Human Rights Chairman Benny Abante at Deputy Speaker Paulo Ortega. Isinusulong nilang grounds ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, and other high crimes. Nakabase ito sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022 at 2023 at Department of Education noong 2023. Umano'y panunuhol sa mga opisyal ng DepEd pagkontrata sa isang gunman para umano ipapatay ang Pangulo, First Lady, dating House Speaker. Hindi pagdeklara ng lahat ng kanyang mga ari-arian sa kanyang salin at pagsusulong ng political destabilization at sedition. Naisantabi ang unang reklamo dahil sa pagtatalo kung labag ito sa one-year bar rule ng Korte Suprema, habang binawi naman ng mga complainant ang ikalawang reklamo. Bukas tatalakayin kung sufficient in substance ang mga reklamo. Ayon sa kampo ng bise, magbibigay lang sila ng pahayag kung kinakailangan. Magmo-monitor daw sila sa mga pagdinig. Sensitibong balita po, iniimbestigahan kung sino ang nag-iwan sa isang pinalaglag umanong fetus sa isang hotel sa Quezon City. Isinilid ang fetus sa styrobox at iniwan sa kisame ng banyo. May report si Mark Salazar. Lahat nga raw ng baho aalingasaw. Ganyan-ganyan ang nabunyag na lihim sa isang hotel room sa Cubao, Quezon City. Isang styrobox sa kisame ng banyo sa isang silid sa third floor. Ang nasa loob, fetus, pasado alas 2 ng madaling araw kahapon nang mahanap ito ng mga hotel staff na pilit tinutunton ang pinagmumula ng inirereklamo nilang amoy. Sobrang baho na malansa po na amoy. Ganun. Pinasok po ng kasamaan ko yung CR at na tagpuan niya sa kisame yung amoy na malansa. Nakita po na parang box. Sigado po yun. Tapos nakabalot pa ng plastic. Nabuksan lang ang styrobox nung naka-duty na ang hotel supervisor. Tumanggi munang magkomento ang bisor. Nang buksan na ang styrobox at tumambad ang fetus, nireport daw nila ito sa barangay na siyang tumawag sa pulisya. Bandang tanghali, dumating ang QCPD Soco para iproseso ang styrobox. Sa tansya ng mga investigador, 6 months pa lang sa tiyan ang fetus na pinaniniwala ang pinalaglag. Nire-review ng mga pulis ang mga kuha ng CCTV sa hotel para matunton ang suspect. Krimen ng abortion at child abandonment. Bagamat ang National Authority for Child Care o NACC, tinitingnan din itong issue ng kahirapan. As of December 2025, 652 abandoned children ang nasagip at nasa pangangalaga ng NACC. Ayon sa ahensya, maaring dumulog sa kanila mga buntis na may pinagdaraanan para matulungan. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Hinihinala ang biktima ng hazing ang isang nasawing 19 anyos na lalaki sa Cavite. Ayon sa pulisya, dinala ng 3 sakay ng isang kotse ang walang malay na biktima sa ospital. Sinabi raw nila sa staff ng ospital na nabundol ang biktima at tumulong lang sila. Pero nang suriin ng doktor ang biktima, nakitaan ito ng pasa at sugat sa ilang bahagi ng katawan. Base sa tinamang pinsala sa katawan, labis daw pinahirapan ang biktima. Nakitaan din ng sili sa kanyang ari ang binatilyo na posible umanong parte ng initiation rites. Natunton sa tulong ng kuha ng CCTV ang isang inabandonang kotse sa General Trias, Cavite. Tukoy na ang may-ari nito. Hindi pa malinaw kung kasama siya sa 3 hinahanap ngayon at itinuturing ng persons of interest. Bistado ang mga iligal na minahan sa Negros Occidental at Misamis Oriental. 17 ang naaresto sa kabuuan, kabilang ang isang retiradong pulis at isang Chino. May report si Joseph Morong. Dahil sa sumbong ng mga residente na abisto ang iligal na pagmimina sa barangay Bakuyangan, Hinobaan, Negros Occidental. Arestado ang Chinese national na si Alice Xiong kasama ang 8 pang Pinoy. That's very alarming, no? That a Chinese national is here, no, in Negros Occidental, undertaking such operations without the required permits. Umabot sa 17.5 million pesos ang halaga ng mga gamit sa pagmimina ang nakumpiska sa mga sospek, kabilang ang mga backhoe, dump truck at mga kahong naglalaman ng bote na nakalalasang mercury. Walang pahayag ang mga sospek na mahaharap sa patong-patong na reklamo. Sa Opol, Misamis Oriental, huli sa aktong iligal na nagmimina ang ilang individual sa barangay Limonda, kasama sa mga nadakip ang isang retiradong pulis. We're trying to find that out at we're also checking kung baka may iba pa na kasama doon. So kasi may mga retired police, may mga retired sundalo. Nakuha ng mga otoridad ang ilang gamit pang mina at pagproseso ng ginto. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ang mga sospek. Naunang idineklarang no mining zone ang pinagminahang lugar sa barangay. Pinag-aaralan pa ng probinsya mga alituntunin sa pagpapatupad ng minahan sa bayan. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Big time taas presyo ng petrolyo ang sasalubong sa mga motorista bukas, kaya may mga nagpapa-full tank na at posible pang masundan yan lalo't dagok sa produksyon at transportasyon ng krudo ang bagong giyera sa Middle East. Narito ang report. Nasunog dahil sa drone strike ng Iran ang oil refinery ng Aramco, ang state oil company ng Saudi Arabia sa Ras Tanura. Sarado ngayon ang refinery na pinakamalaki sa Saudi at isa sa pinakamalaki sa Middle East. Tigil produksyon din ng liquefied natural gas ang pasilidad ng state-owned Qatar Energy na tinamaan ng drone. Nagsara rin muna ang ilang oil fields sa Iraq at Israel. Pati mga barko hindi nakaligtas. Gaya nitong Palau flag tanker na Skylight, in-evacuate na ang 20 sakay nito. Dahil sa sigalot sa Persian Gulf, mahigit 100 barko ang stranded sa Strait of Hormuz. Lalo't ipinagbawal ng Iran ang pagdaan dito. Attention all ships. This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. Sa Strait of Hormuz, naglalayag ang mga barkong kargado ng krudo mula sa Middle East. Katumbas nito ang 20% ng supply ng langis sa daigdig. Nakabantay ang Energy Department sa posibleng pagkaantala ng supply ng langis. Posible raw na sa susunod na linggo pa, maramdaman ang epekto nito sa presyuhan. Sana hindi mag-panic buying, no? Ang threat ngayon ay yung avoidance ngayon for the meantime ng mga shipping company na dumaan doon. Wala pang epekto ang sigalot sa big-time oil price hike bukas na nagpaalarma ngayon sa mga motoristang nagpa-full tank. Atas yung ng gasolina. Ngayon, kailangan natin magdoble kahit na lang para kumita palalo. Pero sabi ng isang ekonomista, dapat kumilos ang gobyerno. Damay kasi sa pagmahal ng langis ang palitan ng piso kontra dolyar, pamasahe at presyo ng bilihin.
gumawa na tayo ng paraan para makapagtipid sa paggastos ng petrolyo o paggamit ng petrolyo. Magtingin din tayo kung saan pa tayo pwedeng makakuha ng petrolyo na hindi nagdadaan sa Strait of Hormuz. Baka rin daw magmahal ang mga produktong inaangkat natin galing China na bumibili ng langis sa Middle East. Pinulong na ng DOE ang mga oil company para tiyaking nasusunod ang minimum inventory requirement o reserbang langis. On Cloud9 pa rin ang demure daughter ng Quezon City na si Caprice Cayetano matapos itanghal na big winner sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Worth it daw ang matinding pagkamis niya sa pamilya sa loob ng 127 days. Sobrang love na love ko po sila. Nagpapasalamat po ako sa tiwala nilang lahat. Sa lahat din po ng sumusuporta sa akin hanggang dulo po. Maraming salamat. Nagulat din daw si Caprice na siniship sila ng housemate na si Heath Hornales. Are you open to maging ka-love team si Heath? Nung pumasok ako sa bahay ni Kuya, ang goal ko lang po talaga is magkaroon po ako ng sariling career. Mabait naman po si Heath, wala naman po akong any problem sa kanya. Nagsorry naman si Mavi Legaspi sa mga naging issue sa kanyang hosting stint noong Big Night. Napanood na raw niya ang clips na tinawag niyang cringe moment. Paliwanag ni Mavi, nagkaroon ng microphone delay kaya nag-echo ang boses niya. Sparkle star Eman Bako sa Pacquiao, tinalo ang katunggaling Indonesian sa boxing match. Paldo rin daw sa love life. Nasa audience kasi si Jillian Ward na first time daw manood ng isang boxing match. Masaya raw ang Never Say Die star na suportahan ng isang future world champ. Kinakiligan din at trending with more than 16 million views ang big guy video ni Jillian featuring Eman. Sa Hollywood, napabalitang kasal na sina Zendaya at Tom Holland. Sa ulat ng People magazine, ni-reveal yan ng longtime stylist ng aktres. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni Atom Araulio, ako po si Ian Cruz mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.